Huwag nating ismulin ang problema sa ngipin at gilagi dahil posible raw yang magdulot ng impeksyon at stroke. Kaya naman minungkay ng isang senador na isama ang dental care sa coverage ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Killer smile baka mo. Hindi raw papatalo riyan si JR. Yan daw ang madalas na biro sa kanya ng kanyang mga kaibigan dahil sa problema sa ngipin. Sabi nila, wow, killer smile. Huwag mo naman masyadong ngiti, masyadong maraming pintana. High school pa nang huling magpa-check up ng ngipin si JR. Wala namang problema noon. Pero nagsimulang masira ang ngipin niya nang tumanda. Lalo na nung napapadalas ang pagkain niya ng mga matitigas na pagkain at paglalaro ng basketball. Kung minsan pa, sumasakit ang kanyang ngipin. Gustuhin man niyang magpa-check up. Hindi naman afford ang di bababa sa 700 pesos na serbisyo, lalo't pagtatricycle lang ang kanyang trabaho. Kaya siya na lang daw mismo ang bumubuno. Aminado si JR, nakaapekto na rin ito sa pagharap niya ng trabaho noon. Minsan, ayaw ka nila tanggapin kasi yung sa itsura pa lang, hindi ka nakukunin. Sa mga tinatawag na department store, bawal yan. Kailangan kumpleto yan. Kasi kailangan may pleasing personality. Nahihirapan na rin kasi about dun sa tinatawag natin na pagpapacheck up or pagpapabunot, masyadong expensive. So yung mga bata, kung ibis na ipapabunot ko, bibili ko na lang ng pagkain ng mga bata. Inayaan ko na lang siyang may bintana. Kada 6 na buwan ang rekomenda ng mga dentista na regular na check-up sa mga ngipin. Pero marami ang hindi nakakagawa nito dahil hindi sapat ang kanilang budget. Ang pagpapalinis pa lang kasi ng ngipin, inaabot na ng 800 pesos. Halos ganyan din ang presyuhan sa ibang serbisyo, habang ang pagpapagawa ng pustiso nagsisimula sa 5,000 pesos. Kaya di katakatakang lumabas sa National Health Survey noong 2018 na 73 milyong Pilipino ang may nabubulok ng ngipin. Ayon din sa Philippine Dental Association noong Pebrero, 7 sa bawat 10 Pinoy ang may cavities. Pero babala ng ilang dentista, huwag isawalang bahala ang problema sa ngipin. Sa gum disease, no? So, kapag nag-result siya sa infection, tsaka sa inflammation, so it's a risk factor po to stroke. Sa part po kasi dito natin, meron siyang nerve, no? So, interconnected din po kasi siya sa ibang nerves. So, that's why kapag po may dental pain tayo or dental problem, yung ulo natin sumasakit, sa may mata nagluluha, or sa ilong medyo na sisipon. Sa Senado, iminungkay na ni Senator Raffy Tulfo na isama sa PhilHealth coverage ang basic dental care, kabilang ang pagpapagawa ng pustiso sa pag-amyenda ng Universal Healthcare Law. Paano sana mabigyan ng dentures o libreng pustiso ang mga walang kakayanan na magpagawa ng pustiso? Mr. President, there is hope that at the moment for our people, because according to PhilHealth, oral health care services will soon be part of the PhilHealth package under Universal Healthcare Law. According to them, they are looking at implementing this within the year. And once implemented, Filipinos will be able to avail of basic oral health care services such as tooth filling, among others, in government health centers or hospitals for free. Suportado naman ng mga kapwa-senador ang mungkahi ni Tulfo. Handa naman ang PhilHealth na makaisa sa mga pagdinig. Kaugnay ng mungkahi ni Tulfo, bukas daw sila sa kahit anong proposal basta para sa benepisyo ng taong bayan. Sa ngayon, habang hinihintay ang resulta niyan, payo ng mga dentista, ugaliin ang regular na pagtutoothbrush, floss at mouthwash. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.